Hindi dahil nga naman ho mamaya uumpisahan na ang 2 linggo ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa Senado. Unahan na ho natin yung mga taga-prosecution. Kasi umaasa ho sila na yung tipong yung mga taga-suporta nitong si VP Sara maliligawan pa nila. Ang tanong ho natin dyan sa baba, meron ho bang ebidensya, testigo, testimonya na makakapagpabago sa kaisipan ng ating mga kababayan na ilalatag ng prosecution dyan sa impeachment trial na yan para magbago ang isip ng ating mga kababayan sa pagboto para dito kay Vice President Sara Duterte sa 2020 election. At least, diba, kung meron nung maligaw sa ating mga video, makita nila na kahit pala anong ipresenta natin dito sa impeachment na to, hindi na mababago ang isip ng ating mga kababayan. Ang ating mga ka-DDS, nga, diba? Para matapos na dito sa video na to, talo na nga ho sila sa sa social media. Wala na nga hong naniniwala sa kanila. Tapos itong si Chis Escudero, meron pa ho siyang pakeso para dito sa prosecution. Wala ho talaga mga kababayan. Sarado na rin ho ang isip nitong si Chis Escudero. Nga, kung tayo mga taga-suporta nitong si VP Sara na kahit anong ipresentang testigo, ebidensya o kung ano mang kabalbalang ilabas ng prosecution dyan, finish na si VP Sara na presidente natin sa 2028. Ito naman si Chis Escudero, walang Luis Tro, walang Joel Chua, walang Dilima. 80 ang boto para ma-impeach si VP Sara. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magsusumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ito, rekta ho tayo dito kay Cheese Whiz. Game! Muli sa isang episode natin ng Cheese Whiz, Usapang May Laman. Special edition daw ito. Special dahil pag-uusapan natin ang mga kaganap. Yun di ba? Pagka may toppings na cheese, pagka may palaman na cheese, kahit ano pa yan, tinapay, puto, di ba? Special pagka may cheese. Kaya dito sa isa na to, bibigyan tayo ng special episode ng Cheese Whiz. Ayos. Dapat ito siya ni President sa totoo lang. Kasi siya tumatrabaho, siya lahat Diba? Anong ginagawa ni Win Gatchel? Nagkaganchilyo, nagsasamji, naging flower base. Nagmukha lang siyang katawa-tawa doon. Ibigay mo na kay Cheese yung pagiging Senate President. Kasi mukha ka lang palamuti, dekorasyon dyan, diba? Napan itong nakarang linggo. Partikular kaugnay sa Senado at sa impeachment na nakabinbin ngayon sa Senado. Sana, subaybayan nyo at huwag nyo kaming iwan para sa episode na ito. Sasagutin natin ilang mga katanungan mula sa mga kaibigan natin sa media, mga kaibigan natin nagpapadala ng text, at gayon din mga kaibigan na nagpapadala ng mga katanungan sa iba't ibang social media platforms namin. Pinili namin na sa pamamagitan ng podcast ito gawin dahil sang-ayon sa Rule 18 ng aming Rules on Impeachment. Hindi maaaring magsalita ang presiding officer o sino mang senator judge, kabilang na ang mga abogado ng prosecutor, ang mga abogado ng respondent at ang respondent kaugnay sa merits ng kasong ito. Sa pamamagitan ng podcast, mas matitiyak namin na buong ingat naming hindi lalabagin ang provision na yan ng aming rules. Kung kaya, ito ang paraan para masagot namin yung mga katanungang hindi lalabag sa Rule 18 ng aming impeachment rules. Mga natin. Senator, kwento nyo kung paano kayo naging presiding officer. Sang-ayon sa rules ng presiding officer ay pwedeng pagbotohan matapos itong amyendahan ng huling sesyon ng Senado noong Hunyo. So, nagbotohan ng Senado para piliin akong presiding officer. Nag-abstain ako at hindi ako bumoto doon. Kaya ang boto ay 12 lamang para sa akin. Iliwanagin ko tulad ng sinabi ko sa aking opening statement o talumpati na pambungad. Hindi ko ginusto to, hindi ko hiningi ito, hindi ko hinanap ito, pero hindi ko rin tatalikuran ang inaatas na responsibilidad sa akin na tulungan ng Senado at Impeachment Court na malampasan itong bahaging ito ng kasaysayan ng Senado at Impeachment Court kaugnay sa impeachment complaint laban sa ating ikalawang Pangulo. Hi, I'm Joel. I'm musician. Question lang po. Senator, as a presiding officer, do you... And I thank you. Ganun dapat Gusto ko meron kung wala rin lang naman ganun ang sagot. Ang pagkasalansan nitong si ate, wag na lang. Kung walang, pagkatapos mo nagtanong, and I thank you. Dapat may ganun feel any pressure right now? Wala. Dahil bahagi lang naman siya ng trabahong pwede gampanan ng isang senador kung maatasan siya bilang isang presiding officer. Hindi naman, wala namang pressure.
Paano nyo tinitiyak na ang bawat ruling at desisyon ng impeachment court ay patas? Lalo na pag may magkakaibang interpretasyon ng konstitusyon at Senate rules. Ang definisyon ng pagiging patas, ika nga, ang definisyon ng justice sa simpleng pananalita sa Ingles ay giving every man his due. Binibigay mo kung ano yung nararapat sa kanya. Yun ang sinisikap kong gawin. Ibigay sa kada partido nararapat sa kanila. Subalit may dagdag. At kung ano ang binigay mo sa isang partido, dapat yun din ang gawin mo sa kabila. Kaya nung nabigyan ng pagkakataon, hindi ba magsalita ang prosecution na parang nagkukwento na sila? Sabi ko nga doon, peroration. Hindi na napigilan, nalagay na sa record. So dapat ang patas at tamang gawin, bigyan mo rin ng pagkakataon yung kabilang panig na magsalita din sa pamamagitan ng pagkakataong binigay sa kabila nung nauna na dahil sa tanong ng isang senator judge. Hi, Christian here, Yan. isang pribadong empleyado. Sir Cheese, isang curious question. Sa nirami-rami ng objections at motions, piling nyo ba minsan referee na kayo? Yun naman talaga ang trabaho ng isang presiding officer o judge. Mag-referee sa Referee. pagitan ng abogado ng mga partido para matiyak na papangalagaan ng karapatan ng magkabilang panig. Nagsalita si Senator Pam na sana wag masyadong technical para makasagot yung testigo ng diretso. Nagsalita din si Senator Pia. Sabi may rules tayo, may dahilan kung bakit may rules tayo. Yun ang binabalanse, pilit kong binabalanse sa mga pagpapasyang ginagawa ko bilang presiding officer na matitiyak ko na kung ano man ang pagtratong binigay ko sa prosecution, yun din ang pagtratong dapat ibigay sa respondent upang pantay na pagkakataon ang binigay mo para ipresenta nila yung kanilang ebidensya at yung kasong gusto nilang mapanood at makita ng ating mga kababayan. Ano ang tugon nyo sa mga punas ng minority at sa petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng pagiging presiding officer mo sa trial? Karapatan po nila yan at mas maganda ngang iakyat nila sa Korte Suprema upang mapagpasahan ng may buong linaw para sa hindi malayong hinaharap o sa hinaharap kung mangyari man ito muli. May gabay na tayo kung pwede nga ba o hindi yan at hindi na natin pag-aawayan pang muli ito. Napagkasunduan niyo po ba ang conviction threshold ng 16 votes sa ibang senador? Posible bang mabago ito? Hindi namin pinagkasunduan. Hindi ko pinagpapaalam ang aking anuman ang sasabihin ko, ang tanumpating bibigay ko. Gayon din naman ang ibang senador. Hindi naman sila nagpapaalam sa akin ang sasabihin nila bago nila sabihin. Subalit may nakausap ako ilang mga senador kaugnay dito at sang-ayon sila sa aking posisyon. Sa katunayan, liliwanagin ko, hindi ko ito posisyon. Ito ang umiiral na batas sa ngayon. Base sa probisyon ng konstitusyon, base sa desisyon ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora, maliwanag yung paliwanag ng Korte Suprema doon. Ano ba ang sitwasyon ng Senado sa ngayon? Merong 21 senador, 2 ang nakapiit, ang isa ay hindi matagpuan. Yung kaso sa Bayan versus Zamora, klaro at maliwanag na 23 lamang ang senador dahil si dating Vice President, dating President, dating Senator Gloria Macapagal Arroyo ay nahalal bilang Vice President noong 1998. So klarong 23 lang. Walang nakapiit, walang nawawala, walang nagtatago. Klarong 23 lang. Pero ang sinabi ng Korte Suprema, sa pagratipika lamang ng isang tratado, ang bilang pa rin na dapat sundin ay 24. Hindi magiging 23 dahil ang nakalagay sa pagratipika ng tratado ay 23 senators. Lalo pa siguro kaya kung impeachment ang pag-uusapan, na karapatan ng isang tao ang pinag-uusapan, hindi lamang karapatan ng isang tao, mandatong binigay sa kanya ng milyon nating mga kababayan. Mas dapat siguro na maging stricto tayo tulad ng sa pagratipika sa mga tratado. Gaya ng sinabi ko, ito ang kasalukuyang batas na umiral. Naalala ko yung aking professor sa constitutional law, the late former Professor Perfecto Fernandez. Sabi niya sa amin, when the trial court makes a mistake, it is appealable to the Court of Appeals. When the Court of Appeals makes a mistake, it is appealable to the Supreme Court. If the Supreme Court makes a mistake, it becomes part of the law of the land. Ito ang umiiral pong desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon man po tayo o hindi. Kaya nga sinabi ko, kung sino man ang hindi sang-ayon sa posisyong ito, hindi lamang ng presiding officer, pati na rin ng impeachment court. Dahil wala namang umapila o naghahanap ng rekonsiderasyon sa aking pasya at sinabi, may pagkakataon silang iakyat ito sa Korte Suprema dahil justiciable controversy na ito. Depende siyempre sa pagpapasya ng Korte Suprema din, sa palagay ko ay pwede nang iakyat at hinug ito. Bakit ko sinasabi ito? Ang impeachment process ay highly political. Klaro naman po, hindi ba? Na may magkabilang panig na magkaiba ang sinusulong. Pabor o kontra man sa impeachment, pabor o kontra man
naman sa nasasakdal. Hindi ba dapat lamang na kapag ka natapos ang impeachment, tapos na rin ang gulo, away at bangayan? Impeachment ang proseso para tumuldok dito sa prosesong ito. Ang Yeah. pangit naman at ang lungkot. Kung matapos namin magdesisyon na may 14 o 15 boto, dun pa lamang mag-aaway-away uli. Ay convicted, ay acquitted. Dahil magkaiba sila ng pananaw. Sana kung sakasakali, mapagpasahan ito ng Korte Suprema kung may aakyat man sa Korte Suprema bago pa man magkaroon ng pinal na kapasahan ng Senado. Para hindi na tayo magsimula muli sa pinagsimula natin na may gulo, may away at may bangayan. Sana ito impeachment process, sino man na manalo, sino man na magwagi. Maging tuldok na kaugnay sa bangayan, away, hindi pagkakaunawaan at mga akusasyon laban kanino man upang ito'y mapaliwanag, mabigyang linaw at makita rin ng ating mga kababayan. Hi, Sen! I'm Chelsea. Close, ganun close. Ang bihira naman kung maka-high ka. Huwag naman kayo masyado magpahalata na magkakakilala kayo. Tanong nyo lang kay Sen. And I'm a student. Sana all may contact kay Sen. And curious lang po ako, mainit po ba yung suot niyo na robe? Actually, mainit doon. Pinalakasan ko yung aircon ilang beses na dahil makapal yung robe na nakuha. Itong impeachment robe na ito, binili pa ito para sa nakarang impeachment noong 2025. Senate President pa ako nung in-order namin yung mga robe na yan. Konting dagdag na lang para dun sa mga bagong senador na pumasok noong 2025 na hindi bahagi noong nakaraang kongreso ang binili ng Senado para sa mga impeachment senator judges. Anong klaseng mga tanong po ang pwedeng itanong ng mga senador na pinapayagan ng rules? Ano ang ipinaalala niyo sa kanila? Hindi ko kinausap ang bawat senador kaugnay sa pwede o hindi nila pwedeng tanungin. Hindi naman yata tama yon. Hindi naman ako primus inter pares o una sa magkakaparehas. Pare-pareho kaming senator judge, nagkataon lamang na nagpe-preside ako, pero hindi para sa akin diktahan kung anong pwede at hindi nila pwedeng tanungin. Subalit, kapag ka ito ay medyo tumatawid na sa pwede at hindi pwede, pwede lamang ako magpaalala na sana hanggat maaari iwasan yun. Sa ilalim kasi ng korte, ng impeachment court man o regular na korte, ang ebidensya ay dapat pinepresenta sa pamamagitan ng mga testigo, hindi sa pamamagitan ng mga abogado. Yung mga fact at yung mga law dapat ipalabas sa pamamagitan ng testigo, hindi sa pamamagitan ng argumento ng abogado. Pero hindi ko pa rin pwedeng pigilan yung tanong, pero pwede kong pigilan yung abogadong sumagot kung ito'y lalabag dun sa pamantayan at panuntunan na yon. Sa mga nagdaang impeachment trials, nagkaroon din ba ng limitasyon o demarcation sa pagtatanong ng senator judges? Kung maalala ko, meron din. Pero hindi pinigilan yung mga senador talaga, pinaalalahanan lamang sila. Dahil may buong laya. Pero itong si Chisa, ano yan, big time na yan, si Chisa Escudero. Sobrang yaman ho ni Chisa Escudero. Ano lang, simple lang yan, pero big time ho si Chisa Escudero. Ang bawat senator judge, tulad lamang ng presiding officer na may buong laya magtanong, na ipukol kung ano man ang katanungan nila sa abogado man o sa testigo. Pantay-pantay po lamang kami at tigi-tigi sa kaming boto pagdating sa pagpapasya kung i-convict o i-acquit ang nasasakdal. Pagpapaalala lamang po ang pwede kong gawin at hindi pagbabawal sa tanong na pwedeng ipukol ng sinumang senator judge. Pinakamalupit po kasi dito mga kababayan. Kumbaga, ika nga pagka na-acquit si BP Sara dito, wala na, automatic presidente na siya. Ngayon, pagka na-convict siya dito, lahat ng boboto para ma-convict siya, markado ho yung lahat na yan. Lahat sila, mula kay Risa Hontiveros, Ping Lacson, Tuta Soto, lahat ho sila markado na. Kaya, dito sa isa na to, napakaingat ho nila. Nakita niyo mga galaw nila, ayaw ni. Pero iba talaga masyado silang mga masyado silang nagpapahalata na sa tanungan pa lang napakaano na ho nila. Ika nga partisan na, di ba? Nasa partido na sila ng mga taga-prosecution mula kay Risa Hontiveros, kay Tuta Soto, Ping Lacson, Boytago, di ba? Yung iba medyo pasimple pa sila. Pero alam naman ho natin, ika nga kahit yung mga boboto para ma-acquit si BP Sara, yun na lang ho talaga liniligawan nila. Kung ilan man yan, kumbaga kinukorner sila, ito yung mga ebidensya, ito yung public clamor. Pagka nagbumoto kayo ng acquittal dyan, mayayari kayo sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Talagang dito kay
Joel Villanueva, yung kaso mo, walang yaka, yung kaso mo, talaga naman, mayayari ka. Maano natin yan, mapapast track yan sigurado. Para dito sa magkapatid na Villar, si ano ho, yun ho ang ini-aim nila ngayon eh. Yan ho ang minamataan nila, yan dalawang magkapatid na Villar na yan. Kaya naman, abangan ho natin at iparamdam ho natin dito sa mga senador na to na ika nga kahit ano pang paninira kay VP Sara, ang pulso ng sambayan ng Pilipino, finish na. Si VP Sara ang ating presidente sa 2028. Kasi kahit gusto kong maniwala sa prosecution, ang nakakita ko nakasalang doon, sila din yung mga nakasalang, yung ng bastos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sila din yung nasa TRICOM, sila din nasa Injustice Committee, di ba? Parang sabi, paano papaniwalaan itong mga tao na to? Di ba? Sila din yun eh. Sila din yung walang habas na nanakot ng mga witness, walang habas na ika nga talagang mag-contempt dyan sa House of Representative. Diba? Sila din yung gumawa ng budget. Sila din nag-usap-usap sa mga programa. Paano mo pagkakatiwalaan yung mga yan? Ngayon, kung sino yung mga individual, let's say, kung sino yung mga kasama ng sumalansan sa budget natin sa 23, 24, 25 national budget. Sila din ho, behind the scene, ang nasa likod nitong impeachment trial na to. Sila yung nagnakaw eh. Ngayon gusto nila maniwala ang sambayan ng Pilipino dito sa mga tao na to na gusto ma-impeach si VP Sara. Paano yun? Kaya, sabihin nyo na yung gusto yung sabihin. Kahit anong ilatag nila dyan, hindi ho tayo maniniwala dyan. Sila din yun. Yung mga nagnakaw sa flood control, sila din ang nasa likod ng impeachment na yan. Paano tayo maniniwala sa kanila? Hi, hello po. I'm Dan. I'm a student. And gananood ako may na kay ni Bisaya itong si ate. Palakpakan natin. Galingan mong mag-aral ating ha. ingon man si Senator Pia na sige siya na ni-stiff neck daw siya sige tanaw sa screen. So ang akong pangutana is if nanabay monitor po. By Monday, dapat nakalagay na ng monitor sa ibaba ng lamesa ng mga prosecution at saka respondent. Kumbaga nandito para makita ng mga nakaupo sa first row. Alalahanin ninyo, ang Senado nakaharap lahat yan sa rostrum o sa podium. Kaya yung mga TV nakaharap lahat ng paganon sa prosecution at saka sa respondent. Dahil binaligtad namin yung arrangement, nakaharap sila sa testigo at sa Council for Prosecutors and Respondents, yung mga TV hindi na akma sa kanila, na nakatutok talaga sa kanila. At the rate we are going, ano ang nakikita niyong timeline considering as well the number of witnesses on the list? Sabi ko nga sa trial kahapon, binigyan ko ng pag-asa si Senator Bam. Tingin ko parang diesel ito. Parang diesel na makina, ika nga na kailangan mo ng uminit. Ano mang bagong proseso, bagong trial, syempre nagsasanay pa ang magkabilang panig, nagsasanay pa ang mga senator judges. So ang simula talaga nito ay nangangapa pa ang ilan, kabilang na ako. Medyo may kabagalan talaga sa simula. Pero inaasahan ko na sa mga darating na linggo, mas bibilis na ito dahil masasanay na yung Council for the Prosecutors, yung panel of prosecutors sa parte ng Kamara, at gayon din yung mga Council for Respondents, kabilang na yung mga Senator Judges at ako at si Senate President Win. So mas bibilis ito ng konti sa mga susunod na araw at linggo. Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment nang hindi naman po minamadali yung proseso. Para sa akin, tinataya ko na sana matapos ito bago mag-Nobyembre o Disyembre. Pero hindi ko kaya magsalita ng patapos. Depende. Sana matapos na. Maganda pagkatapos nagpresenta ng prosecution, botohan na kagad. Wala nang rebat. Tapos na, akwit. Para matapos na, di ba? O sa defense, wala kayong kailangang ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Yung mga nagpo-persecute dito kay VP Sara, yung mga gusto siya ma-impeach, kahit anong gawin nyo, hindi nyo maliligawan yung mga yan para kumbinsihin sila na inosente si VP Sara. Okay? Ang laban sa social media ngayon, tapos na usapan, si VP Sara, presidente na sa 2028. Kaya itong lahat ng nakikita natin na to, meron merong salamangang nangyayari sa social media. 'Di ba? Pagalingan ng naratibo, pagalingan ng interview, pagalingan ng ganito, pagalingan ng ganyan. Pero yung mga manonood, hindi naman ho sila naliligawan na parang may problema talaga siya. Wala ho eh.
Yung mga Sara Duterte supporter, kahit anong gawin nila, hindi na mababagbag yung base na yan na 32. At kung meron kang 32, mag-i-snowball yan pag nag-umpisa ang hearing. Ay, nag-umpisa ang eleksyon. Kaya para dito kay BP Sara, wala siyang dapat na ikabahala. Ang sigurado natin dito, yung 32 na na base niya dito sa taga-suporta, tapos na ho yun mga kababayan. Finish na ho yun. Wala na, hindi naaalis sa kanya yun. Kahit ano pang ilatag nila. Alam namin, alam ng mga kasama natin dito sa PHFD, yung nasa likod nitong impeachment na to, sila din. Yung mga taong nagnakaw, sumalan sa budget, nagnakaw sa mga maanumalyang flood control project, sila din ho yun. Kaya hindi tayo maniniwala kahit anong ilabas nila dyan. Huwag na kayong mag-aksaya ng pagod. Kasi yung galit kay BP Sara, kahit anong gawin namin, mahirap nang kumbinsin yan. Sarado na utak niyan. Tayo bukas ang kaisipan natin. Alam natin kung anong nangyayari dito sa bansa natin. Alam natin na yung mga tao na nasa likod ng impeachment na to, sila din yung nagnakaw sa kaban ng sambayan. Kaya hindi sila dapat pagkatiwalaan. Pero halimbawa, kung yung mga yung mga nasa likod ng impeachment, hindi si Luistro, hindi si Chua, ko baka, kailangan na talaga natin pakinggan. Diba? Ganun eh. Kasi hindi ganun yung suma. Yan sa ebidensyang naisipresenta ng magkabilang panig. Sa kabila ng listahang binigay ng magkabilang panig, pwede pa rin sila magpresenta ng panibagong testigong wala sa listahan nila. Kung hindi yun available nung binigay nila yung listahan, at basta't bibigyan nila ng 5 araw yung magkabilang panig para alamin kung sino yung testigong yun, para makapaghanda sila na i-cross-examine yung bagong testigo o surprise witness na ipepresenta ng sino mang panig. Hi, I'm Nico, an accountant. Tanong ko lang, Dito ako kay Nico. Gusto ko si Nico magtanong. Sen, Nakachill lang. pag humahaba ba ang session, nagpapapopcorn? Bawal kumain sa plenaryo. Sa katunayan, bawal din nga daw Bawal kumain pero okay lang mag-sampone. ang tubig nung nagdaang impeachment dahil baka daw may mambato gamit yung mga bote. Nagbigay kami ng tubig ng may buong tiwala dahil yung tubig yata ang binigay namin nakalagay sa bote hindi nakalagay sa plastic eh. Hi, ako di ay si Kyle Manggubat, usa ka estudyante ug naa ko tani ko Nagkulong pa nga sa CR. Ayun, para siyang nasa kuweba tuloy. tala sen. Napandayan na ako nga dugay na kayo mo wa makatindog sa imong lingkuranan. Daw may jingle break. Nung Miyerkules ko lang naisipan yon dahil napansin ko ang hirap magpigil ng tawag ng pangailangan. Ika nga. Gayon din sa mga counsel for the parties. Dahil yung mga senador sa baba, yung mga senator judges, labas-masok naman silang pwede. Pero sa party ko, sa party ni SP Win, sa party ng mga counsel for the parties ay tila hindi. Kaya ginusto ko nga sanang magkaroon ng break sa gitna para sa call of nature, ika nga. Subalit nung Miyerkules, nung ginawa ko yon, nagpasya na yung prosecution na hindi na lamang magpatuloy sa bago nilang testigo. Kung kaya't hindi na nag-break, nag-adjourn na lamang kami. Anong mga aral mula sa mga nakaraang impeachment cases ang maaari magsilbing gabay sa Senado upang mas maging maayos at malinaw ang proseso? Hindi lamang mga desisyon ng Korte Suprema, hindi lamang rules ng Senado sa impeachment, hindi lamang rules of court na may subletory application, pero pati yung mga precedents o mga rulings ng mga nakaraang presiding officer ng Senado sa isang impeachment complaint ang basihan po ng aming mga pagpapasya dahil tinuturing na bahagi yun ng kasaysayan at ng legal precedent ng impeachment. So malaki po na itutulong niya sa amin na hindi na namin kailangan mag-imbento pa muli. Ika nga, we don't have to reinvent the wheel. Pwede namin kopyahin lamang yung mga nauna ng ginawa para maging maayos, mabilis, at patas ang impeachment trial na isinasagawa po namin sa ngayon. Hi, ako si M, isang nanay. Tanong ko lang, Sen, tubig lang ba ang pwedeng mainom sa Senado? Hindi naman. May mga nagkakape, may mga nagtsatsa at depende kung anong ilalagay sa water tumbler ng mga senador na laman. Soft drinks man, juice man, iced tea man, nasa sa kanila yon. Pero ako tubig lang. Hindi pa nga masyado maraming tubig kasi nga baka mamaya maihi ako mahirap tumayo nang hindi pa nagbe-break o nagre-recess ang Senado. Ano sa tingin nyo ang pinakamalaking hamon bilang presiding officer ng impeachment trial? Siguro na mapanatili, orderly, mapayapa at maayos yung proceedings dahil tinitiyak ko, darating yung panahon na magkakainitan ng magkabilang panig. Darating ang panahon, hindi lamang initan, hindi pagkakaunawaan ang ilan sa mga senator judges tulad lamang ng mga ordinaryong sesyon namin sa Senado at mga nagdaang impeachment cases. Nagkaroon pa nga ng walkout yung isang dating impeachment kung maalala po ninyo sa ating kasaysayan. Susubukan po naming iwasan yon at yun ang hamon
katanungan na kinakaharap siguro, hindi lamang ko bilang presiding officer, pero ng bawat senator judge. Dahil tulad ng sinabi ko, hindi naman po ako primus inter pares o una sa mga magkakapantay. Pare-pareho lamang po kaming senator judges. At ang hamon sa amin ay tiyakin na itong prosesong ito ay matatapos ng maayos, matiwasay, at hindi lamang magiging parehas, pero mukhang parehas. We should not only be impartial, but we should also give the impression and appearance that it is impartial. Hindi po maaaring impartial-impartialan lang. Dapat mukha at totoong impartial ang impeachment court. Paano pagsasabayan ng Senado ang impeachment trial at ang regular legislative work pagkatapos ng SONA? May posibilidad bang baguhin ang schedule at may mga mungkahi ba kayong adjustments? Hindi ko po desisyon yan. Desisyon po yan ni Senate President Win Gatchalian. Dahil hindi na po saklaw yan ng pwedeng gampanang tungkulin ng presiding officer ng impeachment. Hindi na, desisyonan mo na. Wala namang kwenta si Win Gatchalian. Pagka kunyari, tapos mag-regular na tayo, regular session na tayo, di ba? Kahit hindi pa wala pang pinag-uusapan, magdesisyon ka na, wala namang kwenta si Win eh. Wala namang ginagawa si Queen. Lang yan, flower base lang yan. Pambira, atat ka maging Senate President, di mo naman pala kaya. Kung di mo kaya, huwag mong pasukin. Ganun lang ako kasimple yan. Huwag mong pasukin yung isang bagay na hindi mo kayang panindigan. Di ba? Kung kaya mo, pasukin mo. Kung hindi mo kaya, huwag pasukin. Para ka lang para ka lang magmumukha ka lang katawa-tawa, di ba? Oh. Pero pinanukala ko na po sa kanila. Ikonsidera na gawing umaga ang impeachment trial 9 o 10 o'clock man hanggang 2 o'clock ng hapon o 4-5 oras at ang sesyon ay 3 o'clock o alas 4 hanggang matapos na kami. Bakit? Dahil papasok na rin ang panukalang budget para sa taong 2027. Ako ang lalaho nito. Segue ho talaga itong mga magnanakaw na to. Nanunostra ko na eh. Habang may impeachment, yung BICAM, yung Committee on Appropriation, papalusutan ho tayo nitong mga mga buhaya na to, nitong mga magnanakaw na to. Hindi ho talaga natitigilan ng sambayan ng Pilipino hangga't hindi ho natutuyot ang ating mga kababayan, ang kaba ng sambayanan. Naku, naramdam na ho natin ang malawakang pagnanakaw na naman ang gagawin ng administration na to sa 2027 national budget. 2026 national budget, ayun na. Anong klaseng nakaw na nangyari? Oras, pera, resort, lahat na ninakaw nila. 25 million kada araw. Okay? 25 million kada araw dyan sa impeachment mo na yan. Ganon kalala. Magkano daw yung di umanong ninakaw ni BP Sara na mapanggang sa ngayon wala silang ebidensya? 125 million. So pagka naka-5 sesyon tayo, yung sinasabi nilang ninakaw ni BP Sara, wala na, tapos na. Doblyado, yung nawalang perang sinasabi nila na wala silang ebidensya, mas ang malalaho nito, hindi lang ho pera nawawala, pati oras. Diba? Yung panahon na nagtatrabaho itong si Kilay, tinatrabaho yung budget na yan, hindi ho nangyayari yan. Ang nangyayari ho, na busy-busy ho sila sa impeachment ni BP Sara. Kailangan mag-conduct ng hearings ng Senado. So habang wala pang ginagawa sa plenaryo, pwedeng suspindihin ang sesyon, suspindihin ang rules para makapag-hearing yung ilang mga komite kaugnay ng budget o kaugnay ng ibang panukalang batas habang nagsesesyon ng Senado. Kung mga Ayun, pwede naman pala, mag-Blue Ribbon Committee hearing tayo, di ba? talumpati lang naman ang ide-deliver at wala namang botohan na mangyayari. Pangalawa, mababakante nito ang buong araw ng Webes. So Monday to Wednesday lang po yun, tulad ngayon, para sa mga hearing din na kailangan isagawa ng iba't ibang komite. Dahil impeachment ay isa lamang po sa mga trabaho ng Senado at patuloy pa rin yung trabaho po namin bilang mga senador na pag-usapan, pagbotohan at magpasa ng mga makakabuluhang panukalang batas na makakatulong sa ating mga kababayan. Kabilang na po yung taunang budget na pinakamahalagang batas na dapat ipasa ng Kongreso kada taon. Pero hindi ko po decision yan. Suggestion lang yun. Ano ang inyong pinagtutunan ng pansin sa Senado habang nagpapatuloy ang impeachment trial? Hiningan kaming lahat ni Senate President Win Gatchalian ng mga priority bills upang sa gayon yun ang tututukan niya na mapasa sa pagbubukas muli ng Senado. Matapos ang SONA, inaasahan ko na yun yung magiging pangunahing tututukan ng Senado. Hindi lamang ako, pati ibang mga senador. Dahil ang listahan ito ay nanggaling hindi lamang sa isa, kung hindi galing sa lahat. Hello, ako Gilles Jose. I'm a student
Gusto ko lang mabalaan kung pwede ba mag-absent ang mga senador during the impeachment trial. Pwede. Kung talagang kinakailangan at kung hindi talaga may iwasan, parang sesyon din naman yan. Dapat mag-attend ng sesyon, dapat mag-attend ng trial. Subalit kung may sakit, may karamdaman, hindi umabot, may magandang dahilan, pwede dahil court of record ang impeachment court. Parang korte rin yung ordinary na may rolyo. So lahat ng pinag-usapan sa hearing na mismo, pwede mong basahin o panoorin gamit ang records ng Senado. Magkano nagastos ng Senado sa unang linggo ng impeachment trial kasama ang logistics at security? Si Senate President Win Gatchalian po ang dapat na makaalam po nito. Subalit, ang kaya ko lang siguro sagutin na ito, hindi kami nagdagdag ng tao, hindi kami nagdagdag ng security, wala kaming biniling bagong lamesa. Alam ko, galing lamang sa bodega ng Senado yung ginagamit na lamesa ng counsel for both parties. Yung witness box, ginawa yan nung panahon ko pa bilang Senate President, bilang paghahanda nung impeachment dapat nung 2025. Kung meron man, yung aircon nakabukas pa rin sa Senado kahit may impeachment o wala, kahit may sesyon o wala. So walang dagdag sa utilities. Siguro may dagdag man sa utility, sa tubig dahil mas maraming gumagamit ng banyo, pero walang ganong kalaking dagdag sa gastusin ng Senado itong impeachment trial. Mas marami. Ibig sabihin, meron mo talagang kikita kasi 125 million kada araw ang budget. Pero wala naman daw kung dagdag. Sa pagkain, mahal naman yan, 125 million, pambihira. Maraming oras lang na ginugugol ang mga senador sa Senado bilang impeachment court. Dahil ngayon dapat recess po kami. Pero imbis na recess, nandun po kami nagtatrabaho bilang senator judges. Yun lang po siguro ang pagkakaiba. At wala rin pong dagdag sa sweldo namin kahit na may dagdag na trabaho. Hello, I'm Zina. Nagtatrabaho ko sa isang BPO company. Question lang, Senator. Bilang ordinaryong mamamayan, anong mapapala namin sa impeachment trial? Pinapatunayan at pinapakita kasi nito na tumatakbo, umuubra yung demokrasya natin sa ating bansa, na sa dulo, magbebenepisyo dapat ang bawat Pilipino. Dahil sino ba naman ang gustong manirahan o mabuhay sa isang bansang may diktadurya? Buhay ang demokrasya sa ating bansa at ito ang pinapakita at pinapatunayan natin sa pamamagitan. Hindi totoo yan. Nabubuhay tayo sa diktadura. Pero ika nga, diktatura na hindi diniklara yung pagiging diktatura. Pero sino bang nangyari dyan sa impeachment na yan? Ba't pinagpilitan? Kasi diniktahan ng House of Representatives, diniktahan ng Malacanang na dapat magpatuloy yung proseso na yan. Pero kung pagbabasihan yung ebidensya, doon pa lang sa mini trial, dapat tapos na yan eh. Pero pinagpilitan kasi nga nasa diktatura tayo. Ito talaga si Kilay. Pamagitan ng prosesong ito, yun marahil ang pinaka pwedeng maibigay ng prosesong ito sa ating mga kababayan. Ano ang mensahe nyo sa publiko na umaasang magiging maayos at makatarungan ang buong proseso? Sa abot po na aking makakaya, bilang presiding officer at bilang isang senator judge, isa sa 24, sisikapin ko po palagi na maging maayos, patas, parehas, at magagawad ng katarungan ito sa lahat ng partido sa kasong ito, prosecution man o respondent man. At natatapusin namin ito at hindi iiwanang bitin. Dapat lamang po na kung ano man ang sinimulan ay dapat tapusin. At sana ito nga binalikat naming prosesong ito ng impeachment ay tunay na tapusin ng Senado bilang impeachment court, hindi mabitin. Kung ano man ang konklusyon, sino man ang mapaboran nito, sino man ang masaktan, sana tanggapin ang magkabilang panig, unawain at maunawaan dahil ginagampanan lamang po ng Senado ang aming trabaho nang walang dapat kinikilingan ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng padala ng katanungan. Lipat na ho tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Game. Una, pinapaabot ko sa ating mga opisyal. Ay, palakpakan muna natin to si Kilay, si Cheese. So, palakpakan muna natin. Thank you, Kilay, ha. Galingan mo bukas. Ay, galingan mo mamaya. Dahil maraming nakaabang sa impeachment na yan, ha? At kung sakaling gawin man ng umaga yung impeachment trial na yan, approve. Kahit anong oras, wala nang problema. Pero sigurado natin dito, finish na, done deal na ika. Kami mga taga-suporta dahil nga yung mga nagpipresenta dyan sa impeachment, kaya nasa likod ng mga yan yung mastermind sa pagnanakaw ng flood control. Hindi kami maniniwala kahit anong ipresenta ng mga siraulo na yan. Ng pamahalaan. Ay, si BP pala yung magsasalita. O BP. Na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Pangalawa, sa atin pa ring mga opisyal ng pamahalaan, natutukan natin ang kaayusan
kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay. At sa ating mga kababayan, huwag tayo mawalan ng pag-asa na merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan at huwag tayong mawala ng pag-asa sa kakayahan natin na maging isang mayaman na bansa. And we're now joined by Attorney Michael Poa, Yun, palakpakan muna natin. Parang kanina, sa uling video natin, si Atty. Michael Poa. Si Atty. Michael Poa. spokesperson of Vice President Sara Duterte's defense team. Good morning, Attorney Poa. Thanks for making time. Yan, yung reporter na yan, medyo good sa akin yan. Hindi yan kagaya nung mga kups na reporter dyan sa Channel 2. Yan, medyo okay yan. Si ate. Good morning, Miss Katrina. And Si Katrina. Yan. Si ate, ano lang yan, medyo maliit lang yan pero maanghang magtanong yan. At hindi ho siya masyadong obvious nga. Kahit na yung network niya napaka-kups. Pero si Ate Katrina good sa atin yan. Palakpakan muna natin si Ate Katrina. for having us here. Thank you for coming here to the studio at such an early hour. It's fine. Well, before we talk Idol natin yan, no? about the actual trial, what transpired at the trial this week, many people are very curious about Si the ate, nature oh. of Attorney Zuleika Lopez's visit in the Senate yesterday. What was the nature of that visit? Why was it important for her to come to the Senate ahead of her actual day of trial? Well, to be honest, Katrina, kami sa defense, we never really had any communication with Yusek Lopez or the OVP. That's why when she was there yesterday as part of my preparations for probably the round of interviews that I'll be doing, I just simply... Ako si Atty. Zuleika, ako talaga naman, pagka naging presidente si BP at ginawa niyang special assistant, ginawa niyang basta cabinet level, abangan ko yan. Babantayan ko yan si Atty. Zuleika. Bawat galaw niyan doon ako sa likod, nagchichira ako kay Atty. Zuleika, di ba? Pagka ginawa siyang executive secretary, ginawa siyang special assistant to the president. Kung ano man ang pwesto ni Atty. Zuleika, nandun ako sa likod niya, nagchichira ko. Go attorney, go attorney. Ganun lang ako kay Atty. Zuleika. Nako, maraming Luistro abang, Joel Chua abang kayo, mga walang yan kayo. Paduano! Sabi ko siya Paduano. asked the staff kung ano yung purpose. And I was told the purpose was really administrative by nature. For example, not long ago, I got a message from OVP asking if we could accommodate, I think, the OVP media beat inside the Senate. So I said, that's not something that falls within our responsibility, because I understand that there are sort of teams formed to cover the defense, the prosecution, and the trial itself. So perhaps those were one of those things na administrative that they went there for. And also, as you know, the defense and the prosecution also are given allotted seats. I think around 45 seats for the defense and 45 seats for the prosecution and 61 for the public. So I was asked if there are times that OVP personnel would like to also visit and view the proceedings. So I said yes, but perhaps a necessary request would have to be made. And so perhaps those are also one of those things that they spoke about. But I don't want to speculate on whatever went on in the meeting, because again, I wasn't present and I wasn't made aware directly. So even on a personal capacity, the defense panel is not actually directly involved in the witness prep of Zuleika Lopez? No, because she's not our witness as of the moment. The subpoena was requested for by the prosecution, not the defense. So sa amin, what we are preparing for is really cross-examining her once she takes the stand. Or we'll have to look at the purpose of the testimony for which she was being asked to take the stand by the prosecution, and that would be the appropriate time for the defense to register any objections, if there are any,
So I'm not saying we will be. I'm just saying that it will depend on whatever purpose they will be stating. Right. I understand that you seem to not believe that it's not actually fit or necessary to discuss strategy as well as matters of the trial or details of the trial itself. But as far as the defense team is concerned, how different is the preparation when it comes to prepping a regular witness, your witness, as well as someone who is already marked as a hostile witness for the prosecution? Well, definitely, there's a huge difference in terms of the rules. No? For example, we're talking in general terms, diba? Once a witness is qualified as a hostile witness for the party calling such witness, nag-iiba kasi yung rules eh. Usually on direct examination, you can not ask leading questions on the witness that you call to the stand. No? But once the witness is then qualified as a hostile witness, then, for example, in this case, the prosecution can now start asking leading questions. What are leading questions? Meaning questions that are answerable by simply yes or no. So, in terms of the preparation of the defense, knowing that that could be a possibility, a very real possibility, syempre, we are also now focusing on our strategy naman when it's our turn to cross-examine the witness. Because then, the dynamics would change. And how difficult is it considering that Attorney Lopez has already been summoned in the House of Representatives, as your camp quotes it, mini trial? Do you feel that the questions that will be asked during the actual trial would be quite similar already to those that have already been asked during the House proceedings? Actually, just to clarify and just to be fair to also the House of Representatives, what was coined initially as a mini trial, subject to the explanation made by the lead prosecutor now, Representative Luistro, was the proceedings held in the Committee on Justice. Hindi naman napatawag si Attorney Zulaika doon. In fact, I was the one na napatawag doon. I believe Attorney Zulaika's invite to attend the hearings came during the Good Government and Public Accountability all Committee right, so hearings. it's not an all-encompassing term with regard to the proceedings that happen in the House. No, yeah, we were the mini trial was really confined to the Committee on Justice hearings, no. So at least, well, that gives us a fair idea kung ano yung mga issues that will be brought out, in terms of her appearance. But again, we cannot be too confident na malilimit lang doon, especially since we're talking about Article 4 now, no? Which yun yung nauna kasi, yung grave threats. So, based on that, syempre, the job of the defense is to anticipate whatever may be asked and then to prepare for them. Yun lang naman ang pwede namin gawin sa ngayon. I know you have already briefly answered this question during the post-trial press conference last Wednesday, but why was it important for the defense to actually show or flash a clip of Attorney Lopez's so-called meltdown or very emotional moment during that Zoom meeting sometime in November 2024? Well, Katrina, to be honest, it's very hard for me to answer those questions because I'm very mindful of the rules on discussing merits. But perhaps I could just say, para lang maintindihan ng taong bayan without getting into the merits on whether we were successful or not, no? It's really, we needed to show context, diba? Because there were clips that were shown on specific things that the Vice President said. So we had to show other clips to show the context. But whether that was taken as contextual already is something up to the impeachment court, and it's not something that I can honestly argue through media interviews, because then that would be in violation of the rules. Well, since you mentioned context, Attorney CJ Narvasa was quite intent on actually playing the entire more than 2-hour long video on Tuesday, on the second day of the impeachment trial. But then there was a sort of withdrawal of that motion or that insinuation come Wednesday. Talk to us about the wisdom behind that pivot. Why did the defense suddenly shift its strategy of wanting to play the video for an entire 2 hours to simply just playing clips of that video? Well, to be very candid, we haven't really shifted on the strategy just yet, no? Everything naman that is done by the person on deck is always a strategy, not of the person, but of the entire team. Now, at that point, we did not feel that it was necessary yet to play the entire 2-hour, 26-minute clip. So there's still a chance that we will be watching? There is still a chance. Yes, there is still a chance. I'm not... Natawa itong si ate, 2 hours yun
Hindi, ano na lang yan, kumbaga para na lang siguro sa mga, di ko alam, yung undecided, gaano ba karami yung mga undecided na boto para dito kay VP Sara? Kasi 32% alam namin, malinaw sa amin. Actually, hindi naman tayo ang audience dyan sa impeachment na yun eh. Tayo kasi kahit ano yung pakita nila, alam natin mga magnanakaw ang nasa likod ng impeachment na yan. Hindi si VP yung mga nagsagawa sa prosecution, mga nasa likod nila yung mga mastermind, di ba? Kaya wala nang usapan. Guilty na agad yung mga yan. Kailangan niya ng mga ikulong. Discounting that possibility. No, I'm not saying we will definitely do it, but I'm not also discounting the possibility that we will. Because again, it's very important to get the context of the matter, no, in terms of grave threat. No, itong pinag-uusapan natin, kung ano ba talaga bang may pagbabanta, at kung hindi yun pagbabanta, paano tayo dumating sa ganung utterances, hindi ba? So very important yung context. So sa ngayon, nung nangyari nung Wednesday, I think it was day 3 of the trial, we felt at that time that there was no necessity really to play the 2-hour clip, because obviously, as we all know, 2 hour 26 minutes, that takes a lot of time, not just the time of the parties, but especially the time of the impeachment court, no? So that takes up judicial time. So once we do it, we want to make sure that it is definitely necessary for our defense to play that before we subject the senators to a 2 hour 26-minute clip. Do you feel that strategy would not backfire from your end? Because critics of the Vice President would definitely say that the defense is trying to dribble the ball game here. No, it's not really dribbling. It will depend on the nature kasi of the testimony of the witnesses that the prosecution will be presenting. So in terms of the witness that was presented the other day, kay Agent Kalilong, we felt that it wasn't really necessary just yet. But that doesn't mean that we won't insist on playing the video for some other witness which we think would be vital for that witness. Also, during the post-trial press conference on Wednesday, you gave attorney CJ Narvasa a 10 out of 10 score in terms of performance, despite the backlash that he got from social media on the second day. Talk to us about that rating. What's behind that number? Just to clarify, actually the question was, one media personnel there asked that the prosecution gave self a 10 out of 10. No? So asked me what I thought about the defense, not particularly Attorney Narvasa, but the defense as a whole. So I said, well, to be honest, sa tingin ko 10 out of 10 rin. Why? Because we hit our targets, no, for the first week of trial. But as to Attorney CJ, I would like to also thank him for what he did, no, for his performance. Regardless of people, there will always be, since it's such a divisive issue, and it is a politically charged trial, there will always be bashers, and there will always be people who might like what we're doing. So sa atin, that's par for the course, diba? So, but sa amin, we had our targets for Attorney CJ to deliver, and at least in our view, he was able to deliver those targets. Now, if there are people who didn't like that, I think that comes with the job, really. Before we talk about those specific targets, at least those that were already discussed in court already, did some senior members of the defense panel at least gave a tip, not really reprimand, but maybe advised Attorney Narvasa to perhaps limit some of the objections, because there were some points where even the date of the video itself, he was already objecting to that point? Well, Attorney Narvasa, is an experienced lawyer, so of course everything we do in court, no, is discussed even prior to before we even enter the impeachment court. So, to be honest, Attorney Narvasa was just doing his job as a lawyer. There were a lot of things online saying about, Mr. Objection. That's, that's the elephant in the room, no? People were saying Mr. Objection, etc. But the next day, Attorney Ligutan was also registering a lot of objections, But again, there's nothing wrong with what Attorney Ligutan did. There's nothing wrong with what we feel, with what Attorney CJ did. Lawyers really need to object to protect the rights of our client once the ground for objection becomes apparent. And when is that? When the question is asked. No? So sa amin, kasi if we don't object, then we waive the objection in that matter. So wala namang naging parang advice or reprimand. I think we all know what we're doing here. Of course, there are strategies that we discuss within the group, no, that I cannot disclose. But definitely, we feel that the first week went as the way we expected it to go.
And yun nga, no, I cannot, of course, discuss the specific targets, but we made our targets. Frankly speaking, Attorney Poe, I think the sentiment, especially online, was not just about the quantity of objections, but the quality of objections. Next week, should we still expect a lot of objections coming from the side of the defense, especially as the prosecution presents Agent Lotok as well as Attorney Zuniga Lopez? I cannot say for sure because, again, objections will depend on the questions propounded by the opposing side. No? So it will really depend on the prosecution. Kung sa tingin namin na yung question nila is objectionable, we will definitely object. Now, as to quality, I think that's a bit subjective, so I will probably not comment on that. But, you know, there are different styles for different lawyers, and we'll see. We'll see how the proceedings go this week. But rest assured that kung wala namang basehan yung objection, hindi naman siguro kami mag-object para lang manggulo. Is there a conscious effort on the part of the defense to stay off of social media, at least while the trial is ongoing? To be honest, that would have been a privilege, which it is a privilege I don't have because, as you know, also aside from being counsel and taking on some of course, the legal arguments and being part of the team, I also have to be spokesperson, and I cannot be spokesperson if I do not have somewhat of a scan, no, of what's going on in social media. So yes, as much as possible, we'd like to sort of block out the noise muna and just focus on the job. But as far as I'm concerned, I cannot get away from it. Diba? So, You're still not yet in the direct line of fire so far. Will you be cross-examining I'm sure a at witness? some point, I will be in the direct line of fire. Diba? Parang ano lang yan eh. Whoever is on deck, diba, is always on the direct line of fire. So yes, so of course, I will have my turn, no, at some point. And when that happens, I'm sure I will also be subjected to bashing on one end and maybe people supporting another end. But again, it's par for the course. It's part of our job. And siguro, kailangan lang namin talaga to get ourselves, no, to just focus on our work rather than the noise all around. All right, let's talk about the targets that you mentioned. You earlier said that you were quite satisfied with the performance of Attorney CJ Narvasa because he delivered some of the targets that you have set for him. What are these targets? We cannot At least disclose. those that were already discussed on the floor. Because it will go into merits. But at least we wanted to test the credibility, obviously, of the witness. We also wanted to show the nature of itong affidavit of investigation, di ba, na lumabas naman factual lang na dalawa yung naging affidavit of investigation, etc. So, ano pa lang tayo naman we're early days in the trial, no? So, we're trying to establish certain facts with certain witnesses, and then of course, there will be more witnesses to come, and we will try to do the same. Right. So it's no secret to the public that the main goal of the defense at this point was to debunk the credibility of Agent Mark Calilong. Well, not just the credibility. That's always part kasi of every cross-examination, syempre. Not just debunk the credibility, but at least test the credibility. Because, of course, if you test the credibility, it will also go into the credibility of what he or she is saying, diba, in court. But again, I'll leave it at that, Katrina. You're putting me in a very, I'm skirting contempt every question. So I'd rather, I'm trying my luck to fish out all the If you still want answers. to see me during the trial, then perhaps we can then I should be more cautious about things. All right, let's talk about, I know you don't want to talk about this. Di ba, napaka wholesome lang ni Ate Katrina. Di ba? Hindi siya kagaya ng ibang mga reporter. Pakita ko lang yung tsura ni Ate Katrina sa inyo, ha? Ito kasing ate na to talagang sinusubaybayan ko to Ano, yan ho siya. Yan si Ate Katrina. Ano? Reporter ho yan sa channel to. Mahusay yan. But I have to push. Let's talk about Senator Judge. Napaka wholesome lang ho ng hindi siya agresibo. Yung iba sa mga reporter medyo agresibo. Hindi, ayaw natin yung mga agresibo. Gusto natin yung mga chillax ka lang. Kalma. Siya mainit ang ulo. Hindi mai-impeach si VP Sara. Yan kumbaga yung kabali-balita lang. Meron lang balita pero ang tanong mai-impeach. Hindi siya mai-impeach. Risa Ontiveros. Ang gusto ko kasi nilang mangyari, kumbaga cornerin yung mga senador na pumupustura na hindi impeach si VP Sara. Ay, alam naman natin kung sino-sino yung mga yan, di ba? Ngayon, ang gagawin natin, susuportahan natin yung mga senador na to.
kung bias itong mga reporter, ay yung mga network, wala tayong karapatan maging bias dito sa PH Update. Anak ng Petrang Karapata. Ngayon pa lang, pinidjudge na ng mga mainstream media si VP Sara, tapos tayo, hindi tayo pwede. Hindi pwede yun. A statement that she Hindi ganun questioned. gumagana ang mundo. I'm sure it was, I think it was her, but it might be another senator judge if my memory fails me. There was a senator judge who mentioned or who questioned na enough justification ba na may alleged threat issued against the vice president for her to engage or blurt out that kind of rhetoric that she said against the president. Do you feel that that has already earned some points for the prosecution, considering that it's public sentiment, it's a common public sentiment? Well, sa akin, no, of course, with all due respect to the senator judges, they are free to ask kasi whatever questions natin it is up to the presiding officer to decide if something is out of order or not. So kami naman, we have to submit ourselves to the court. So pag nagtanong ang senator judge, we just have to respond. But I think it's early days. That's not the only theory that we have on the case naman. So as to points, if the prosecution feels like they earned points there, then by all means, they're free to feel as such or consider such. But sa amin, hindi pa naman, masyado pang maaga. No? So we still have a lot of witnesses to be presented by the prosecution in the coming days. And then of course, it will be our turn, no? At some point, once the prosecution is done with their presentation, then it will be our point also. It will be our turn to now present our own witnesses, and perhaps you will be able to see the entire defense once we do that. Let me ask you point blank. Do you think that it's enough justification that she received a prior threat for her to... Katrina, sorry, I understand why you're doing this, but I cannot answer that right I tried. At least I tried. cannot do All right. Speaking of next week's trial, let's try to push the story forward. The prosecution earlier mentioned that they chose the fourth. Di ba? Wholesome lang po si ate. Gusto mo panood yan, punta lang ko kayo sa ANC. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Palakpakan natin itong si Ate Katrina. Di ba, hindi siya nakakabuisit. Pwede naman palang maging partisan yung network mo, pero kaya mong trumabaho sa gitna. Di ba, pwede naman pala eh. Pati itong si Karen Davila, hindi kaya gawin yan. Pambira naman o. Kaya nyo yan. Masyado yung masyado kayong ang aano nyo. Maraming salamat.